Get these men to the other flank! Right, sir. I need 5 men. God damn it, Larry! You're way off range! And you cross-eyed? Get a fix on those tracks! All right, General. Ready! Aim! Fire! Ba! Pag-ubos na ang mga bala nyo! Pumunta kayo dito pag-uupugin ka mga puting itlog nyo! Hindi natin sila kaya! Tumahimik ka nga! Uy! Baba mo yun mo! Ibang! Putang ina! Hoy! Bumalik kayo dito mga litek! Tang ina! Wala magpapaputok hanggat di ko sinasabi. Antayin niyo hudyat ko. Fuego!
In the twilight of the 19th century, as empires crumbled and new powers rose from the ashes, a small archipelago in the vast Pacific became the battleground for dreams of freedom. And the harsh grip of conquest. This is the story of a nation betrayed, a people ignited, and a young hero who stood as the last barrier between tyranny and hope. Welcome to the untold epic of the Philippine-American War, a forgotten chapter where blood soaked the soil and the spirit of liberty refused to die. Tres siglos y todo termina aquí. The world is changing, Senor Perez. The Philippines is necessary for stepping stone into Asia. Por 20 millones de dólares, ustedes compran un pueblo entero. The transaction is clean. Spain cedes. America governs. Welcome to the New World Order, Senor Perez. Sombrero! Hindi na po kayo! Dyaryo! Balita! Pinagpili sa mga Amerikano ang Pilipinas! Ano? Tabi! Hindi maaari! Ibinuhos ang dugo ng ating mga anak para sa kalayaan! The Spain cedes full sovereignty over the Philippine Islands to the United States. Ipinagbilin tayo na waring tayo isang bagay lamang. Hindi na bang wala tayong saysay sa kanilang paningin na hindi man lang pinakinggan ang ating hinaing. Tarantado! Palagi na lang tayo ginagawa. Ito ba ang katotohanan? Ipinagpalit ang bayan ng walang pahintulot ng mamamayan? Opo, Pangulo. Sa mga banyagang kamay, muling ipinagtitiwala ang ating mga lupain na hindi tayo tinanong. Itinuturing nila tayo na parang mga bata na walang alam kung paano mamamahala sa bayan. Datapot tayo may sariling republika, may saligang batas, at may sariling pamahalaan. Hindi tayo alipin ng sinuman. Patuloy ang pagtagsa ng mga kawal Amerikano sa Maynila. Ang sabi nila, kapayapaan. Ngunit para kanino ang kapayapaan? Ihanda ang hukbo. Kung nais nilang palitan ang Espanya, haharapin natin sila bilang isang malayang bayan. Anak, okay ka lang ba? Opo, wala po kaming ginagawang masama. Kami mga sibilyan lamang. That is not my problem! Okay lang ba kayo? Sakit ba kayo? Tila ba? Tayo na ngayon ang mga dayuhan sa sarili nating bayan. Sila ang bago nating amo. Marahil sila rin ang susunod nating kalaban.
milyong dolyar? Iyon lamang ang halaga ng ating inang bayan para sa kanilang mga mata? Ginoo, makikipagdigma po ba tayo sa mga Amerikano? Kung tayo'y pipilitin nila, ipagtanggol natin ang ating inang bayan gaya ng ating mga ginawa sa mga Espanyol noon. Nakikipaglaban na po tayo sa Kastila upang maging malaya. Ngunit, ngayon tila pinalitan lamang ang bantay ng ating bayan. Kung gayon, ihanda ang hukbo. Tumigil kayo! Ito'y lupain ng mga Pilipino. Move! I'm sick of this! General, nandito na po ang labanan. Kung gayon, ito na nga. Nagpasya na ang Amerika na tayo'y gawing kaaway. Nakipaglaban tayo sa Espanya upang maging malaya. At ngayon, may panibagong imperyo na naman na nandunais umagaw sa ating dangal. Tipunin ang lahat ng general. Ipagtanggol natin ang ating republika. At kahit ang mga buhay man natin ang maging kabayaran, lalaban tayo hanggang sa ating huling hininga. Anak, mula pagkabata, lagi kang may tangan na aklat o tabak. Parang kapalaran mo'y pumili mula sa... Ang mundo ay nagbabago, Goyo. Ngunit tila ba ang digmaan lamang ang hindi natatapos? Hanggat may sumasakop, hindi natatapos ang pakikibaka. Kung ikaw ba ay tinawag ng digmaan, iiwan mo ba ako? Hindi kita iiwan. Ihahatid lamang kita sa malayang kinabukasan. Paano kung hindi na ikaw bumalik? Babalik ako. At kung sakaling hindi, aalahanin mo, minamahal kita ng higit pa sa sarili. Ipinagbilit tayo ng Espanya. At ngayon, inaangkin ng Amerika. O gayon, walang pinagbago ang ating pag-alipin. Nag-iba lamang ang mukha ang mapang-api. Anak, huwag mo suunin ang sinakbo ng galit. Hindi ko galit, inay. Ito'y panata. Pangalan? Gregorio del Pilar po. Naparito ako upang ialay ang aking buhay sa Republika. Ngunit, bata ka pa. Bakit ka nandito? Pero lubhang nangangailangan ang ating bayan. Takot ay pinapatay ng loob. Bago ang bala. Kung kamatayan man ang haharapin ko, harapin ko to ng nakatayo! Ikaw ba si Gregorio del Pilar? Opo, Pangulo. Bata ka? Ngunit ayon sa aking mga general, ikaw ay walang urungang makipaglaban. Hindi po ako matapang, Pangulo.
iniwasan ko lamang pong maging duwag. Mula sa araw na ito, ikaw na ang itatalaga ko bilang isang teniente koronel. Ang ranggo ay hindi karangalan. Ito'y babayaran ng dugo. At iyan ang dahilan kung bakit ikaw ang aking pinili. Kapatid, hindi ko kayo inaalok ng kayamanan, hindi rin ang kasikatan. Ang inaalok ko sa inyo ay dangal ng isang bayan na tumatayo. Laban Pilipinas! Laban! Ngayon na! We're losing men and our north passes. Filipino resistance is worse than what we expected. Their young commanders are fearless. This right here, you see this? This is where their supplies are kept. If we want to break them, we burn their supplies. Let's go. There's no time to waste. Saan po tayo patutungo? Sa mas mataas na lupain, kung saan mahirap ang sumunod ang kalaban. Isa-isang bumabagsak ang ating mga bayan. Ngunit, hindi pa bumabagsak ang loob ng bayan. Pangulo, nanganganib ang Cordillera. Ikaw ba ay natatakot, Goyo? Opo. Ngunit mas malaki ang takot kong mabuhay ng walang dangal. Ito na ba ang pinapangako nila na kalayaan? Ang tanging makapipigil sa mga Amerikano ay ang Tiranpas. Isang makitid na daan. Isang pintuan palabas ng bangin. Kung ang Tiranpas ang huling pintuan ng Republika, ako ang magiging handado nito. Goyo, ngunit halos tiyak ang kamatayan roon. Nabubuhay lamang ang Republika kung may handang mamatay para dito. Ang ganda ng ating bayan, Goyo. Oo nga. Kaya kailangan natin itong protektahan. Kung tayo'y muling magkita, sana sa malayang bayan. At kung hindi man po tayo muling magkita, ipagpapatuloy ng kasaysayan ang ating sinimulan.
Mga kapatid, huwarin natin ang bundok na ito, ang huling pintuan ng maghahadlang sa mga kaaway. Kung ito'y babagsak, ang ating Pangulo, ang ating kalayaan, at ang ating bayan, lahat malalangtad. Pero, kakaunti na lamang tayo, General. Hindi sa dami ng susukat ang dangal, kundi sa paninindigan. Kung sino man ang nagnanais bumaba, walang kapintasan ang loob. Kung dito rin lang bumagsak ang mga katawan, dito rin lang babangon ang mga pangalan ng mga Pilipino. This ridge is the last obstruction. Scouts report barely 60 insurgents. Then by the sundown, this mountain is ours. Si Goyo! Si General Del Pilar ang humiling na iwan siya roon. Alam kong kamatayan ang kahihinatnan niya sa kanyang paninindigan. Movement above the ridge! Open fire! Okay, lead the way. Mga kapatid, wala ka atras!
Bago bumagsak si Victoria de Luna, 24 na taon lamang siya. Ngunit ang kanyang ngalan ay isinusulat sa kasaysayan ng bansa natin. Ma'am, nanalo po ba tayo? Ang kalayaan ay hindi isang tagumpay lang, kundi ito ang walang hanggang tungkol. Mga student? Yes, Opo. Opo. When the guns fell silent, the wounds of war remained, etched in the land and in the hearts of people who refused to surrender. Though many stories were forgotten, the courage of those who fought burned on. Soldiers who stood their ground, families who sacrificed all, and a nation that chose freedom over fear. And as the Philippine-American War came to an end, one truth endured: the Filipino spirit could not be conquered. Even in the darkest hours, the flame of liberty refused to die. This is their legacy, proof that freedom is not given but fought for. And as long as people stand for what is theirs, the spirit of our nation will live on, unbroken and forever free. Huwag kang matakot. Ang takot ang pinapatay ang loob. Dali! Sinabi ko makita! Ow! So bad! Wait, bapangera gusto ang good. Go! Huwag kang matakot. Ang takot ang pinapatay ang loob. Kung kamatayan man ang haharapin ko, harapin ko to nung nakatayo! Ah! And go! Naintindihan niyo ba ako, mga anak? Si anak ko! Wow! Sovereignty over the Philippine Islands to the United States. Ipinagbili tayo na waring tayo isang bagay lamang. Tila ba wala kayong saysay sa kanilang paningin? Ni hindi man lang pinakinggan ang ating hinain. 3, 2, 1, action. Mamatay man siya, diretso no? Uy, mutira sa kanya, maigo ka! Mamatay na siya, diretso! Uy, mamatay ko siya kay wala! Tira ka! Basta ako na yun! No, may motor. Go! Mga kapatid! Oh! Mga kapatid, hubarin natin yung bundok na ito. Ang huling
Action! Piyong, piyong. Two, one, go! Mga kapatid, walang aatras! Yes. Namatay na po. Hanggang po yun. Ay, bukan na.